Alright, mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis, mga kapots. Kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back po muli dito sa ating mumunting channel, Simply Tokis Vlog. Tayo po ay magbibigay lang ng maiksing komento, opinion at reaksyon sa mga maiinit na usaping pang politika sa ating bansa. Pag-usapan natin mga kababayan, si Sara Duterte hindi susuportahan ng militar. Bakit? Alam nyo naman, siyempre, may malaking dahilan siguro ang militar bakit hindi nila kayang suportahan ang inyong tukmol na VP Sara Pusit Duterte. At ganun din po, ang Pangulong Marcos ay matatawag na lame duck president. Naku, patay tayo nito. Lame duck daw po ang pwedeng kahinatnan ng Pangulo kung ito ay hindi magaganap. Pwede siyang hindi mapababa, matatapos niya ang termino niya, pero ang magiging legasiya niya, isa siyang lame duck. Parang walang kakwenta-kwentang presidente. Ganun po, no? So, once again, shout out po lahat sa inyo and may God bless us all. So, unahin natin mga kababayan, ito po yung sinabi ng isang political analyst na si Sara Duterte ay hindi kayang suportahan ng mga uniform personnel ng ating military. Yan po sa ulat ng bilyonaryo, sabi diyan, analysts say military may not back VP Sara to take over from Marcos. Kung maalala ninyo, background lang na marami pong mga retarded na mga uniform personnel ang naghihikayat sa mga active military personnel na sumama po at i-take over, pabagsakin ang gobyernong Marcos at iupo nila si Sara Duterte. At maalala nyo pa, nung September 21, pinatotohanan niya ni General Browner na AFP Chief of Staff na may kumausap daw sa kanyang mga grupo na sumama na sa kanila, mag-military junta o kudita, at mapatalsik si Pangulong Marcos kasi ito ay bangag, wala sa tamang kaisipan, at iuupo nila si Sara Duterte. Kaso nag-back out daw po, nag-back out daw kasi ayaw nilang suportahan si Sara Duterte. Bakit mga kababayan? Bakit hindi kayang suportahan ng armed forces natin ang inyong tukmol na VP Sara Duterte? Hindi po siya ay baliw, hindi po siya ay isang magnanakaw, siguro mga secondary factors lang yan. Hindi siya ay gala lang ng gala, hindi siya ay mamamatay tao, may na-hired ng killer, kundi ano ang sabi ng political analyst na ito? Political analyst Chris Tan, ito yata yung yung nagba-vlogging, said the military's internal sentiment could complicate any scenario where President Marcos loses uniform support, warning that many of the armed forces of the Philippines may be unwilling. Karamihan daw po, kung sakasakaling magtagumpay sila na pabagsakin si Pangulong Marcos at iyo po si Sara Duterte, marami daw po sa mga AFP personnel will not back Vice President Sara Duterte as successor kasi siya po ay perceived aligned sa China. Maka-China po si Sara Duterte, kaya karamihan ng mga uniform personnel, they will not back her out. Hindi siya yung, sige ikaw na lang ganito. Kasi po, alam naman natin na itong si Tukmol Tamilmil Sara Pusit Duterte ay wala po ni isang condemnation, hindi niya magbigay ng condemnation statement tungkol sa pangbubuli ng China sa ating West Philippine Sea, sa ating mga mangingisda, sa ating mga RORI mission. Kung baga, hinahayaan niya lang, hindi daw niya trabaho yon. Pero bilang isang Pilipino, ano ang sentimiento mo sa pangbubuli? May naputulan na ng daliri, dugo ang mga nasa RORI mission, pero itong si Sara Duterte, hindi ko naman trabaho yan. Hindi naman ako parte ng National Defense. Ganun po ang sabi ni Sara Duterte. Wala po siyang pakialam. Kaya mukhang may punto po dito itong Chris Tan. Sinasabi ng political analyst na si Chris Tan. Kasi
Most of the uniformed personnel perceive o nakikita nila na ang alignment ni Sara Duterte ay dito sa komunistang China. Mas mahal niya at sinusuportahan niya ang komunistang China kaysa sa Pilipinas. Mas mahal niya ang mga Chekwa sa West Philippine Sea kaysa sa mga Pilipinong mangingisda na dumidepende ang pamumuhay sa West Philippine Sea. O, di ba? The military themselves do not prepare her because she's pro-China, and it will affect the regional security of Southeast Asia. They would rather go for a revolutionary government, meaning they will aklas-aklas. They might make a kudeta against her kung sakali mang mag-successful sila sa takeover sa gobyerno ni Pangulong Marcos. Yan. Tan explained that this internal discomfort is one reason conversation on withdrawal of support are now led to parallel discussion of a possible Rev Gov should the AFP refuse to back the Vice President in a transition. That's why there's a discussion now of withdrawal support and revolutionary government. Nag-aaway yung dalawa. O, ba't pa kayo nag-aaway? Ha? Kristan. Bakit? Ano ang patunay mo nag-aaway sila? Malinaw naman na sinabi ni Chief Browner na walang kudita, walang military junta. They will uphold their mandate na protektahan ng Constitution at ang sambayan ng Pilipino. I would rather have President Marcos to be the president until 2028 na matapos ang termino kaysa naman guluhin ninyo ang bansa. 'Di ba? Inaayos naman na. Nandiyan na yung tinatawag yung transparency and accountability, pero nakukulangan pa rin kayo. Ang gusto nyo mabalisan, ang gusto nyo up the snot of your hand, nandyan na. Ano tawag sa inyo? Di mga entitled, anong pinagkaiba nyo kay Sara Duterte sa Asa Duterte? Mga entitled din. Di po ba? Bakit? Pinagbigyan na kayo. Gusto nyo isingit nyo pa lahat ang gusto nyo, isingit nyo madalian eh. Kumbaga, ngayon lang sinabi, bukas may resulta na. Hindi po ganon. Di ba sabi nyo, due process, rule of law. O, yan yung gawin nila yung trabaho nila, napagbigyan na kayo eh. Di ba? Kaya ito mga kababayan, I don't believe na yung magkakaroon ng kudita, military junta against the president, hindi magtatagumpay itong mga to. Sa bagay, political analyst yan si Kristan, yan ang nakikita niya. Okay? O now, punta naman tayo dito sa isa naman din political analyst at professor ng UP na nagsasabing maaaring matawag na lame duck ang Pangulong Marcos pag hindi niya ito nagawa, mga kababayan. Ano yung pag hindi nagawa ni Pangulong Marcos, magiging lame duck ang legacy niya. Pero matatapos niya naman ng termino niya. Sabi nitong professor na ito ng UP. O sa balita ng Abante TNT, PBBM posibleng maging lame duck kung hindi maayos na matugunan ang aligasyon. Yun. Kung hindi daw po maayos na matugunan ang mga aligasyon sa korupsyon, walang mapapanagot ng mga politiko, mambabatas o mga government officials and employees. Mukhang tama naman siya dito. Dahil kumbaga, gawa-gawa lang yung investigasyon. Naghahari pa rin ang salapi, ang kapangyarihan ng mga mambabatas na sangkot dito. Posible umanong maging lame duck president si Pangulong Marcos at bumagsak ang kanyang trust rating kung hindi magiging maingat ang Malacanang sa pagtugon sa mga aligasyong kinasasangkutan niya. O lalo-lalo na yung implications ni Saldico sa kanya. O pero anong sabi ng Pangulo? I don't wanna dignify on that. Tanga ka na lang kung maniniwala ka sa mga aligasyon niko na butas-butas po at hindi makapag-oath. Ito ang pahayag ni Lester Balmatero, profesor ng UP, National College of Public Administration and Governance. Ayon kay Balmatero, wala pang matibay na ebidensya si dating Ghost Congressman Saldico tungkol sa pagdawit kay Pangulong Marcos sa 100 bilyong budget insertion at umano'y pagtanggap ng kickback. Pero, posible umanong magdulot ng pagbaba ng tiwala ng publiko sa Pangulo kung hindi ito matutugunan ng maayos. Ay talagang babagsak yan. Babagsak yan kasi ang i-interviewin dyan, gagawa ng survey kung meron man, yung mga gullible at mga tanga ng mga butante. O di kaya gagawa-gawa na lang yung mga survey para pakita na bagsak ang trust rating ng Pangulo. Sino ba namang maniniwala kay Elizalde ko na totoo yun? Yung mga kampi sa kanya tulad ng mga DD shit.
Sa numbers lang yan, pero ang totoong damdamin ng mga tao, they rather prepare the Marcos than the Sara Duterteng tukmol. Anytime medyo pababa na kasi yung trust rating ng presidente. So sa tingin ko, kung magsusurvey ka ngayong araw na ito, kung ano ang tingin ng taong bayan kataos ng expose na ito, tingin ko mas lalong bumaba yung trust rating kay presidente. Totoo po yan. Maniniwala ako dyan, pero this is just a number. Hindi po ito yung totality ng nararamdaman ng mga Pilipino. Talaga lang gusto nilang pabagsakin ng Marcos, lalo ng mga Duterte, kasi gusto nilang maupo sila at pagtakpan lahat ng kasamaan nila. Oo. Very important in the couple of weeks of even probably sabi nga December, kailangan may makulong. Eh, marami po. I think sabi na yan ni Rimulya, na-topic na natin yan sa ating isang LS. Sabi ni Rimulya, by December 16, may warrant of arrest na. At bagong magpasko, kung hindi sila magsisitakas, yung mga may warrant of arrest, huhulihin na sila at ikukulong. Kasi mga non-bailable yung kaso eh. Ha? I think yun ang hinihingi kasi ng taong bayan. Kung anumang political leanings natin. Opo, totoo po yan. So, ngayon, kung lame duck. Pero tandaan ninyo, hindi ka agad-agad ang proseso. No, ang sabi ng Pangulo, dapat matibay ang mga ebidensya, hindi minamadali. Kasi kung minadali mo yan at nagkabutas-butas ang mga ebidensya, mapapakawalan yung suspect. Sabi nga nila, haste makes waste. Sa pagmamadali ninyo, lalo pang nadidisgrasya. Kaya mas maganda na yung pulido. Pero wag naman naabot ng dekada. Pwedeng umabot ng 8 buwan, pero that's it. To a year. Pero that's it. Hindi na dapat lumagpas ng 1 taon yung pagsasampa ng mga kaso at makulong yang mangyan. Kaya panghahawakan natin si Ombudsman Boying Rimulya doon sa interview ni Christian Isguera sa kanya na December 16 lalabas ang warrant at may makukulong na. Oh, unless magsitago itong mga to. Binanggit po doon na Joel Villanueva, si Jingo Estrada, Nancy Binay, si Bong Revilla, Escudero, Elizaldico, at yung iba pa. Ha? Yang mga yan na prominent ang pangalan, no? Pwede silang makulong. Wag lang silang tatakas o dapat may hold departure ng mga yan. Kanselahin na ang mga passport. Ang problema, baka mamaya may isa pang passport na hindi Pilipino. Ano? Eh baka nakakuha ng ibang passport sa ibang bansa dahil sa alam nila mangyayari ito kung sakali man. Yung kanilang mga yung tinatawag nyong plan B. Di ba? O kayo po, ano po yung masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on next videos. Bye-bye. God bless.